to this sacred union in order that, like Jesus being the center of the most holy family, Jesus also must be the center of your union. Kasabay ng paglipas ng panahon ang pagbabago sa lipunan. Kaalinsabay rin ba nito ang pagpalit ng modernong mga kaugalian sa tradisyonal? Mayroong tatlong yugto sa pagbuo ng isang pamilya. Una, panliligaw. Ikalawa, pagpapakasal. At ang ikatlo at huling yugto ay ang pagbuo ng pamilya. Ang panliligaw ay isang gawain ng mga kalalakihan na kalaunay ginagawa na rin ng mga kababaihan, na kung saan sinusuyo nito ang taong kanyang napupusuan. Ito ang nagiging sukatan upang malaman ang tunay na intensyon at kung gaano kaseryoso ang manliligaw sa kanyang nililigawan. Pero ano-ano nga ba ang nagbago sa pamamaraan ng panliligaw noon at panliligaw ngayon? Iyan ay ating matutunghayan maya-maya lamang. Kagaya ng sinabi sa Mateo Kabanata 11, versikulo 6, ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Ang sakramento ng kasal ang siyang nagbubuklod sa dalawang tao na nagmamahalan at handa ng bumuo ng pamilya. Ano-ano nga ba ang mga tradisyon bago at matapos ang kasal? Nagbago ba ang mga tradisyong ito o patuloy pa rin na isinasagawa? Ang pamilya ang pinakamaliit ngunit pinakaimportanteng unit ng ating lipunan. Dito tuluyang nabubuo ang dalawang taong nagmamahalan, mula sa pagkakaroon ng anak, pagpapalaki sa mga ito at pag-agapay sa isa't isa. Ano-ano nga ba ang pundasyon ng pamilyang Pilipino? Sa mabilis na pag-usad ng panahon, napakaraming pagbabago ang nangyari sa paraan ng panliligaw ng isang binatang lalaki sa dalagang kanyang napupusuan. Kasabay ng pagbabagong ito ang pagsulpot ng iba't ibang pamamaraan ng panliligaw, kagaya ng pangaharana o harana na karaniwan namang ginagawa ng mga kalalakihan. Mayroon din naman tayong makabagong paraan ng panliligaw na nauuso sa ngayon, tulad ng panliligaw gamit ang cellphone, social networking sites kagaya ng Facebook, Instagram at Twitter na marahil ay bago sa pandinig ng iba. Tunay ngang masasabing nagbabago ang pagtingin at pamamaraan ng tao pagdating sa larangan ng panliligaw. Ngayon, ating saksihan ang ilan sa mga istorya na nagpapakita ng pagkakaiba ng pamamaraan ng panliligaw, pagpapakasal at pagbuo ng pamilya magmula noon hanggang sa makabagong panahon. Sige ng Agripina Lainio, Viuda de Custodio, 74, magsa-74 sa June dahil I was born June 23, 1943. Siya po ang aking nagbiyudo sa akin. Naka-schedule nga na kinasabaduhan mamumulong. Kaya yun daw aking asawa sa pinsan niya, si Kuya Iling, ay siyang pinapaghanda ng kahoy. At noon, sila pagpasok ng pamumulong, may 3 bigkis na tigas ng madre cacao. Pinutol na ganyan kahoy na ganyan siyang ipinagpapauna. At nung itanong ko, di umano kaya tigas ng madre cacao para always strong. Gayon. Saka yung piling-pili, matigas. Yun daw ang kanilang sa pinagpauna. O may dala silang malagkit. Siyempre sa kanila niluto, hinalo, na sinukmane. Yun, sa datihan, kaya pala malagkit na sinukmane para daw maganda ang samahan, hindi daw naghihiwa-hiwalay. Malagkit, kape. Yun, tapos sila na ang nagpupulong na kung kailan ang kasal, kung kanino ang damit, kung anong gagawin paghahanda. Gayon, pinag-uusapan noon kung kailan kakasalin, kung paano. At pagkatapos ng mapamulong, itong si boyfriend mo, sa bahay natulog. Hindi na doon sa kanila. Siya ay nagluluto, siya ay hindi man marunong gumawa sa kanila, at ibunso sa kanila tawag doon, nagpapakilala, nagluluto, nag-iigib, dahil noon man wala pa kaming tubig na nag-iigib, nagluluto, kung ano mga gawain sa bahay, yun, kung man napasok.
Kami nga palang mag-asawa, si Sherwin at si Philin. Si Philin Morphe. Ako naman sa ngayon siya ay 40 years old at siya ay tubong San Fernando, Malbar, Batangas. Siya ay nakilala ko year 1995 kung saan magkasama kami at magkabats sa community ng Singles for Christ. Ito naman ang aking asawa, si Sherwin Lainio Custodio. Siya ay 41 years old at dito siya taga San Pedro to Malbar, Batangas. So, tulad na sinabi niya, nagkakilala kami sa Singles for Christ noong 1995. Nagsimula ang aming love story. Sabi ko nga, doon kami nagkilala sa Singles for Christ. Magkabats kami, meron kami doon tinatawag na dedication kung saan kami ay magkakasama. Ay, hindi ko man yung pinapansin. Ay, binati ako, pagkaganda-gandang ngiti. Sabi ko, pagkagandang ngiti ito, buong-buo ang kanyang mga ngipin. Hiningi ko ang number niya, binigay sa akin. So, doon nagsimula. Doon, estudyante pa siya noon sa Maynila, nag-aaral sa PUP. So, kinabukasan noon, tinawagan ko siya. Sumagot naman, tama ang binigay ng number sa akin. And then, doon nagsimula na ang naging strategy ko sa kanya ng panliligaw is doon ko siya pinuntahan sa Maynila, sa boarding house. Pagkakalabas ko ng alas 5 sa opisina, diretso ko ng Maynila sa San Andres Bukid. Doon ko siya niligawan. Hinaras ko ito. Hindi ako makapasa dito kung hindi ko ito hinaras. Sabihin ko kung dalaw ng dalaw sa kanya. Tapos mabait siya, napaka-friendly sa akin. Pero ako naman noon, siyempre, mabait pa naman. Nung ika-5th day ko na pagpunta sa kanya, sabi niya sa akin, brother, bakit hanggang ngayon takot ka pa rin sa akin? Na-challenge ako kasi sabi ko sa kanya, sabi ko sa sarili ko, ang pagpapakita ko pala ng pagiging mabait, takot ang pagkakaintindi niya sa akin. So, ang ginawa ko nung oras na yon, magkatapatan kami ganyan sa upuan, tumabi ako sa kanya. Pagtabi ko sa kanya, hinawakan ko siya sa kamay. Yan, hinawakan ko sa kamay. Pumayag naman, nakahawak sa kamay. Pero siguro nung matagal-tagal na, medyo naiilang na siya sa akin, bumibitaw na siya. Nung bumibitaw siya, ayaw kong bitawan, nag-i-struggle siya. Struggle lang, tama din. Sabi ngayon niya sa akin, pag hindi mo ko binitawan, sisigaw ako dito. Lalo akong na-challenge. Nung sisigaw, gusto ko sumigaw. Ang ginawa ko, niyapos ko't hinalikan. Hindi na pumayag. Wala na siyang nagawa. Girlfriend ko. Humalik na rin eh. Ayun, yun ang aming courtship. Tapos yung pamumulong naman, so after 5 years nang kami ay mag-boyfriend and girlfriend, so nag-decide kami na, actually yung una niyang sinabi sa akin kung pwede rin pumunta sa bahay, sabi ko naman ito muna, itatanong ko muna sa parents ko, tapos sabi niya kung ayaw mo, hindi na lang. So sabi ko naman, tapos noong naman, siya sige pumunta ka sa amin sa Sunday, kasi Thursday niya yung sinabi sa akin. Yung Sunday, nagpunta siya sa amin. Tapos yun, kasama na niya yung parents niya sa kanyang kamag-anak niya. Tapos doon naganap yung yung pamumulong. Hi, ako si Bea Custodio Gonzaga. 33 years old. At ako naman ang kanyang asawa, Ilan taon ka na? 38. At ito naman ang aming baby. Baby maganda. Ang aming panganay, nagtatatlong taon na siya, ngayong May 5. Nagkakilala kami sa community ng Singles for Christ. Sa organization ng Catholic, sa simbahan under ng Couples for Christ. Pero masigit ko siyang nakilala nang ako ay magpunta ng Dubai. Through internet, cellphone, new technology, mas nakilala namin ang isa't isa. Paano niya ako niligawan? Walang naganap na formal na ligaw. Actually, yung formal na ligaw, nangyari siya nung kami na nung umuwi siya. Kasi, yun nga, dahil nasa Dubai siya, nandito sa Pilipinas, more on
internet nga ang access namin. Tapos regular yung tawag niya. Umaga, tanghali, hapon, pati sa text. Gabi. Tinatanggap kita na maging kaisang dibdib Na maging kabiyak ng aking puso sa habang buhay, sa hirap at ginhawa sa sakit man o kalusugan, at mamahalin kita sa habang buhay. Hindi nga maikukubli na sa kabila ng mabilis na pagbabago ng lipunan na ating ginagalawan, masasabing patuloy pa rin ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa tradisyon ng pamumulong na siyang importanteng bahagi para sa dalawang taong nagmamahalan bago sumapit ang araw ng kanilang pagpapakasal.